Hello, hello mga mare! First day of school nga pala today ni Kuya at excited ako na kinakabahan. Excited ako kasi finally makakapasok na siya. Last year kasi buntis ako sa bunso ko kaya hindi ko siya napapasok. Runong naman na siya, kinakabahan lang ako na baka hindi siya magpaiwan sa school. Hindi kasi siya sanay na wala ako sa tabi niya. Last year kasi walang ibang magbabantay sa kanya kaya hindi ko siya napapasok. Wala kasi kaming ibang kasama sa bahay kaya for the tiis-tiis na lang ang person. Ayun na nga mga mare, bandang 10:30 ng umaga pinakain ko na silang apat. Oo mga mare, apat talaga yan sila. Kambal kasi yung panganay ko, Charis. Sinubuan ko na nga lang pala dyan yung tatlo kong anak mga mare para mas mabilis kaming makagayak papuntang school. Magtatagal kasi kami kung hahayaan ko silang kumain ng kanila. At pagkatapos nilang kumain, ayan, naligo na sila at binihisan ko na din. Sa mga nagtataka at magtatanong, ay bakit naging apat? Di ba tatlo lang yung anak mo? Alaga ko yung isa mga mare. Oo mga mare, tama yung rinig nyo. Alaga ko siya. Dinadala siya ng mga magulang niya dito ng 6 a.m. at sinusundo naman ng ate niya ng 4 p.m. sa hapon. Pitbahay namin sila at 4 na unit lang ang pagitan. Both working yung mga magulang niya kaya wala din talagang magbabantay. Yung ate naman pumapasok. Isang araw mga mare, kinausap ako ng mama ni Rambo kung pwede daw ba or payag daw ba ako na alagaan si Rambo. Gahanap talaga kasi sila na mag-aalaga at magbabantay sa bunso nilang anak. Ako naman, palibhasa, mahilig at malapit sa mga bata, hindi na ako nagdalawang isip pa mga mare. Ewan ko ba mga mare, ba't ang lapitin ko sa mga bata? Bata pa lang kasi talaga ako, mahilig na ako sa mga bata. Kaya sanay na din talaga ako mag-handle ng mga ugali nila. Kundi daw ba ako nahihirapan, 3 na nga yung anak ko, nagdagdag pa ako ng isa. Hindi naman mga mare, kasi sa totoo lang, mababait naman sila. Saka ini-enjoy ko na lang yung pag-aalaga sa kanila. Partida mga mare, nagluluto, naglilinis pa ako ng bahay niya na. Syempre nanay tayo, dapat marunong tayo mag-multitask. Tsaka mga mare, sa sobrang taas ng mga bilihin ngayon, dapat madiskarte ka, dapat may extra income ka. Hindi yung nakaasa lang tayo lagi sa asawa natin. Ang sarap kaya sa pakiramdam na nakakatulong ka sa asawa mo financially. Extra income kahit nasa bahay ka lang, o diba? Mababait naman yung mga anak ko at mabait din naman si Rambo mga mare, kaya hindi naman ako nahihirapan mag-alaga sa kanila. Kaya na nga mga mare, pagkatapos ko silang bihisan, nilagyan ko na sila ng gel para mas malinis at gwapo silang tignan sa suot nila. Kada lalagyan ko nga sila ng gel ay tuwang-tuwa sila. At ayan na nga mga mare, nandito na kami sa school. May isang ang batang nagpresenta magdala ng gamit ng kuya niya. Ay wari ko, iingkang-ingkang habang naglalakad. Charis. At eto na nga mga mare, the moment of truth. Pinapasok ko na si kuya sa classroom nila. Magkatabi nga pala silang dalawa ni Rambo. 1 week nga pala yung binigay ni teacher sa aming mga magulang para makapaghatid sa kanila sa loob mismo ng classroom. Nagpaikot-ikot na kami, ang dami yung pinagtanungan. Sabi ko na nga, hindi ba sa gawa niyo po? Tapos hindi nangyari, naka-4 na balik kami. Tapos binatid kami, binalikan ulit kayo. Ay, binalikan. Kaya nga, bigyan ba kita kakambal? Pinasage ko na yun. Sis, asa ka na dito? Sasagot ko sa kuya, balikan mo.
O, di ba mga mare, nakakatuwang makita si kuya na nakikipag-participate siya sa mga kaklase niya at nakikinig siya kay teacher niya. Akala ko talaga mga mare, hindi siya magpapaiwan sa akin dahil hindi siya sanay na malayo ako sa kanya. Pero good thing at nagpaiwan naman siya. Sinabihan ko nga lang pala siya na, bebe, nandito lang si mami sa labas ha. Sabi niya, okay mami, see you later. Sobrang nakakatuwa lang talaga mga mare. Kasama din nga pala natin si ate at si bunso dahil wala ang ibang babantay sa kanila. Kaya ayan, pinaglaro ko muna sila dito sa playground para hindi sila mainip. 3 hours nga pala yung iintayin natin bago maglabas si kuya. Enjoy na enjoy sila dyan mga mare. Lalo na si ate, ayaw niyang aalis sa may swing banda. Kaya pag sinisilip ko si kuya, iniiwan ko lang siya dyan. Maya't maya ako din siya tinitingnan mga mare. At ayan nga si bunso umiiyak. Gusto niya sa siso. Kaya yung isang braso ko, ang pinanghawa ko ng siso. Total, malaki naman yung braso ko, charis. Hindi na nga namin namalayan ng oras mga mare. Pagtingin ko sa room ni na kuya, mag-out na sila. At ayan na nga sina kuya mga mare. Tingnan nyo naman yung ngiti niya. Grabe. Halatang halata mo sa kanya na nag-enjoy siya sa first day of school niya. Ang sarap-sarap niyang pagmasdan habang kinukwento niya yung mga ginawa niya sa loob ng room. Hindi talaga matanggal-tanggal yung ngiti sa mga labi ng anak ko. Yun lang for today's video. Salamat sa inyong panonood.